Magandang Baguio mga kab, no? So ready na nga kayo mag-rides dito sa City of Pines, City of Pines, Baguio. So here are 3 basic things that you should know when going up in our town. But before that, direct, malupitan mo ng intro. Let's go! Let's go to our tip number 1 when in Baguio as a rider. So ang ating tip number 1 ay teka. Ito ang pinaka-importante kaya dapat babain natin to. Ito ay about sa coding scheme dito sa Baguio. Yes, you heard it right. Hindi lang po sa mga naka 4 wheels ang coding dito sa Baguio. Also, sa mga 2 wheels na katulad natin. Kaya ito, baba muna tayo. So, refresher lang mga kap, ano nga ba coding scheme? Ang coding scheme is to eliminate or to minimize cars on a daily basis, no? So, sa mga motor at sa mga sasakyan dito sa Baguio, both may coding scheme. So, for me, it's 1. So 1 and 2 is Monday, 3 and 4 is Tuesday, 5 and 6 is Wednesday, 7 and 8 is Thursday, and 9 and 0 is Friday. So keep that in mind mga kap, lalo na kung aakit kayo dito on a weekdays. Kung gusto natin talaga ma-maximize mga holidays tulad today. So minsan pa or kadalasan pa, kahit na araw ng holiday dito, meron pa rin coding scheme. And this coding scheme is not only for cars and 2 wheels. I have known lately kahit mga taxi naka-coding sila dito. So make sure na matandaan nyo yan kasi maraming na-coding dito. Right. So nalaman mo na hindi ka nga coding. Papunta ka na ng town ngayon. Our next tip lies in the town. So hintayin nyo tayo doon. Punta muna tayo in town. Let's go! Let's get it. Go. So, for our tip number 2, there's only one place that motorcycles are not allowed here in Baguio, no? And that road is the Session Road. Ngayon, bakit nga ba pinagbabawal yung pagpunta dito ng mga motor or any type of 2 wheels dito sa bandang Session Road? It goes a long way back. They say to promote pedestrianization or in layman's term para mas maengganyo yung mga tao maglakad-lakad. And number 2, basing on the research, to minimize motorcycle accidents daw dito sa area na to. Regardless, this is the rules here, so kailangan lang natin mag-abide. Ngayon, kung talagang gusto nyong gumala dito sa bandang Session Road, meron akong tip na pwedeng bigay sa inyo kung saan kayo pwede mag-park near here in the Session Road. So there are 3 main parkings na pwede nyong parkingan dito sa Baguio kung gusto nyong magstay within Session Road, no? So ito yung first one dito sa Baguio Cathedral. So pasok kayo dito sa entry, bayad kayo, tapos pwede nyo naiwan yung motor nyo dyan. Walking na lang tayo. So second parking spot, dito yan sa may Calderon Street. So if you're coming from Petron doon sa may dulo, sa may baba, pwede kayong pumarada dito. Yan, pwede na rin kayo dito mag-iwan ng mga gamit nyo.
dito, legit, pwede dumaan yung motor. Ayan, tulad niya. May mga attendees dito, parking attendants, para assist kayo sa pagpa-parking. Yes, come. May production din. If I'm not mistaken, same lang sa mga sasakyan. 50 for 2 hours. So maximize na yan para makagala dito around session area. And last place to park kung nakamotor ka and within session gusto mong gumala, eh syempre SM City Baguio. So para sa mga familiar sa atin dito sa SM, syempre meron silang flat rate, unlike yung mga una nating na-mention kanina, which are may mga oras lang, no? So those are the 3 places na pwede kayong pumark near dito sa may Session Road nang hindi nagbabypass sa Session Road. Alright. For last but not the least, things to remember as a rider, number 3 dito sa Baguio. Ito kailangan makita nyo first hand eh. Sige. Meron kasing tinatawag na unwritten rule dito sa Baguio, mga kapatid. And what is that unwritten rule? So basically, yung parang sa Subic, alam nyo yun, yung tinatawag na first to stop, first to go, basic traffic etiquette. Yan, tulad yan. Give way to pedestrians. Here are some of the basic things na tinatawag na unwritten rule dito sa Baguio. So, ito, for example. Alam nyo mga kap, dito kasi sa Baguio, people here are cozy and chill. No, hindi uso dito yung parang sa Manila tulad nung sa atin na nagmamadali. Yan, tulad yan. Kung ikaw rider ka at nakita mo naman ng padaan na sila, padaanin mo na. Tapos pag wala na, go na ulit. For some, they could say this is common sense, no? Pero tayo kasi mga nasanay sa Manila, medyo nagiging aggressive yung behavior natin, lalo na kapag nasa daan. Dito sa Baguio, mga kap, yung kasabihan nating manners make it men, dito talaga yan mapapatunayan, or kailangan natin siyang i-apply. Maganda pa tayo ng mga example. Kita nyo mamaya. Thank you. See? Isa na yan. Bigayan ang uso dito, mga kap. Pakikipagkapwa-tao. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kapa. Sometimes, syempre, either may mga kasama ka sa daan na hindi rin talaga aware dito sa unwritten rule na to, kasi nga pang lokal tong mindset na to. But most of the time, kung sisimulan natin sa atin mismo, it will reverberate eh. Kindness will take a long way, sabi nga, diba? And if we're all kind, kung hindi naman talaga tayo nagmamadali going to some place, I think the world will be a better place. Ayan, stop sila. Unahin na natin sila. Tagal na sila nakastop eh. Another unwritten law or unwritten rule here in Baguio. Rotonda. Yun lang, nagsi-cellphone si Manong. Pero hindi dapat yun. So dyan na nga nagtatapos ang ating vlog, mga kap. Kung nag-enjoy kayo, please like, subscribe, and follow our YT and our Facebook channels. That is Cap Arky, RT at YouTube, and Cap Arky at Facebook.
So those are the 3 things that we should remember by heart and by mind when we go up here in Baguio. Number 1, coding scheme, tatandaan. Number 2, ang lugar na dapat iwasan, lalo pag nakamotor, which is Session Road. And number 3, the unwritten rule or the driving etiquette dito sa Baguio. Meron pa tayong bonus. Sabihin ko sa inyo kung ano, samahan nyo ako sa pag-uwi. So, bonus tips. Other than those 3 main things to know when you're a rider visiting here in Baguio. So, number 1, reflectorized vest. It's a city ordinance sa La Union and wala tayong magagawa kundi mag-pass through sa La Union, mga kap. So that's the number 1. Ayaw man natin sa gusto, dadaan tayong banda La Union. So kung may mga surprise checkpoints, mas better na kung may dala tayo o may suot tayo. Reflectorized vest from 6 PM to 6 AM only. Number 2, blow baguettes. Due diligence, mga kap. Hindi birong bumiyahe ng galing Manila papunta dito sa Baguio. 500 kilometers almost, plus minus. So, much better kung talagang optimal condition ng mga ating mga 160 bago tayo bumisita dito sa Baguio. Pangatlo, there are a lot of good places na pwedeng puntahan na may kasamang ride. Lolo Cancho sa Amboklao. Gusto nyo mag-breakfast ride? Old Highest Point. Para malapit-lapit lang. Asin Tunnels. And many more, no? So, marami kayong mga... Kung gusto nyo na may konting-konting ride, kasi yung mga attractions dito sa Baguio at yung mga tourist spot masyadong malalapit eh. Siyempre, tayo bilang rider gusto rin natin yung may konting pangkingan, di ba? So, research nyo na lang, pero marami yan dito sa within Baguio area na malapit-lapit. Lastly, number 4, no smoking, mga kap, kahit vaping. May nabalitaan ako last time, nakasukbit lang yung vape niya sa leeg niya, hinuli siya, no? So kung magbe-vape kayo, mag-yosi kayo, make sure nasa outskirts kayo. Huwag kayo mag-smoke or magbe-vape when in Baguio. Alright, so dyan na nga nagtatapos ang ating vlog. Nagtapos pa tayo sa rough road dito. Nagkapit tayo saglit eh, doon banda sa may Great Wall, no? So special shoutout sa Baguio Benguet RT sa pag-adapt sa akin dito sa aking bagong hometown. QCRT, ang aking bayang Sinilangan. Shoutout sa inyo, mga kap. And I'll be seeing you guys in the next vlog. Grateful to be a vessel. Peace and love always. Let's go! Bago ko makalimutan, mga kap, para to sa mga kagrupo sa ADV 160 Nation, make sure kapag akit kayo ng Baguio, post kayo sa ating private group para at least naka-heads up lahat ng mga leads ng mga core groups na madadaanan ninyo. Whatever happens, at least may nakasubaybay sa inyo at malaman natin if ever man kailanganin nyo ng tulong, because that's what the groups are for, no? Meron tayong maaasahan kapag panahon ng pangangailangan. So yun, peace and love always. Isang malamig na pag-uwi. I'll see you guys in the next one. Peace and love always. Let's go.